Ranking mga nakakabwisit na kalaban sa bawat episodes ng Teach You a Lesson. Oo, kakatapos ko lang nito kagabi and honestly, lahat naman sila nakakabwisit. Pero ito yung ranking ko from least nakakabwisit sa pinaka nakakabwisit. Pinakahuli and top 10 ko from episode 2, yung mga estudyanteng pag-gangster-gangster na minamama yung mga teachers and mga kaklase nila. Oo, nakakabwisit sila pero sila yung pinakahuli kasi nga, sila yung parang pinakaumayos yung buhay. And alam mo yun, bumait naman sila eh. Ilang beses nga silang nagamit ulit doon sa series and alam mo yun, nagamit pa sila doon sa final episode. Next, top 9 from episode 9, yung magtotropa na binubuli nga yung kaklase nila na ginagawa nga nilang human wifi, tapos ginagamit pa nila yung account nito para mang-scam. Oo, bisit na bisit din ako sa kanila kasi nga kawawa rin yung lalaki. Lalo na pinagmukha pa na siya yung bully. Pero ayun, hindi lang sila masyadong, tumatak lang talaga sa akin. Next, top 8 from episode 7, yung sindikatong gumawa nga ng online sugal na ginawa nga nilang kunwaring laro-laro lang para sa mga estudyante. Oo, nakakabwisit yung mismong mga gumawa nga ng laro, pero nakakabwisit din kasi talaga yung estudyante na kalaban talaga dito na I know hindi niya mapigilan, pero nakakabwisit talaga siya. Laki-laki na nga ng binayaran ng magulang niya, tapos pinatawad na siya, tapos inulit pa niya ng ilang beses. Patong-patong tuloy yung utang ng magulang niya, nawalan pa ng trabaho yung tatay niya. Naku, ako yung magulang niya, naku po, inabandon ako na yan. Next, top 7 from episode 4, yung magaling na teacher na ginagamit yung position niya para mangduga para makapasa yung ilan niyang mga estudyante. Ang malala pa sa kanya, sinabotahe pa niya yung isang matalinong estudyante. Etap pa niyang magmukhang masama yung estudyante para masira nga yung future nito, kung hindi pa naman kupal eh. Satisfying din dito yung nabisto yung babaeng bully na ang yabang-yabang pa na makakapasa siya. Tapos ayun, nahuli din siya. Next, top 6 ko from episode 6, yung 4 na estudyanteng nagbebenta ng mga illegal na gamot, tapos inaalipin pa yung iba pa nilang mga kaklase. Sobrang bisit na bisit ako dito doon sa ginawa nga nila doon sa kaklase nila na nilagay nga nila doon sa loob ng locker. Kundi ba naman mga duwag eh. Satisfying tuloy nung nakulong sila, tapos nawala yung mga tapang nila. Ito na nga lang din talaga sa dulo nito, hindi sila pinalaya and kunulong nga din sila ulit kasi obviously, hindi pa rin naman sila nagbabago and hindi pa rin sila nadadala doon sa mga nagawa nilang kasalanan eh. Okay, halfway na tayo and for me, itong top 5 ko, ito yung mga kalaban sa series na to na sobrang unredeemable na. Tipong hindi na talaga magbabago, ikulong mo na habang buhay sa loob ng cell. Next, yung top 5 ko from episode 10, yung estudyanteng tumegi sa asawa nga nung bida, tapos sinubukan nga niyang pabagsakin yung ERPB, tapos nagkalat pa siya ng mga illegal na produkto niya doon sa iba't ibang mga schools. Sobrang nakakabwisit tong hayop na to, wala siyang kadala-dala eh. Sobrang sama talaga niya, given na 2 buhay yung napawala niya eh. Pa nga sana kung tutuusin kung nakasama pa nga yung bida eh, pero buti na lang, dumating nga yung the rest ng ERPB and ayun, nasampal din siya sa huli hanggang makatulog siya. Sobrang busit na busit talaga ako sa karakter neto. Para tong yung senador natin na labas-pasok na nga sa kulungan, tapos nakaw pa rin ng nakaw. Walang kadala-dala eh. Next, top 4 ko from episode 1, yung anak ng congressman na akala niya untouchable siya, tapos pinakitaan siya eh. Gandang bungad dito sa first episode kasi alam mo yon, naset agad nila what to expect doon sa series na walang baker-baker, kahit anak ka pa ng congressman, hindi ka makakalusot boy. Nakakabwisit talaga to, pati yung mga kaibigan niya kasi diba, sila yung may kasalanan kung bakit nawala yung isang estudyante kasi nga, tinakot nila na sisirain yung buhay ng mga magulang nun eh. Ayun, sobrang satisfying dito nung siya naman yung pinahirapan and umiiyak pa nga siya doon sa dulo na nakakatuwa lang siyang tignan na nawala yung apog niya eh. Okay, top 3 na tayo and ang top 3 ko ay from episode 5 na yung nanay na kinukonsinte and binibibi nga masyado yung anak niya, pati na nga rin yung teacher nito to the point na gusto nga niya tong kontrolin na nga. Sobrang nakakabwisit tong nanay na to eh, grabe yung gigil ko sa kanya kasi sobrang manipulative niya eh. Nakakabwisit pa nung tawag nga siya ng tawag, text siya ng text, pero ayun, buti binalik nga sa kanya yung ginawa niya tapos siya mismo, nabwisit din siya eh. Para sa akin, I know nakulong din naman siya doon sa dulo. Pero para sa akin dapat mas maparusahan pa yung nanay na to kasi grabe yung binigay niyang takot and trauma doon sa teacher nung bata eh. Sobrang effective talaga niyang kalaban and kudos doon sa actress niya kasi talagang pinapost ko yung episode na to para murahin siya eh. Sabi pa niya, "Huwag mong pagalitin yung anak ko. Lagi mong kakampihan. Ano ka, tanga?" Okay, ang top 2 ko ay from episode 3 which is yung babaeng estudyante na influencer or streamer na ginagamit nga yung social media and fans niya
para siraan yung mga teachers niya. Talaga, buti nakulong siya eh. Kasi grabe yung binigay niyang trauma doon sa teacher to the point na sumuko siya sa buhay niya eh. Kaya hindi lang buhay yung nawala eh. Sinira niya pa yung buhay ng buong pamilya nga nung teacher na yon kasi grabe yung kasinungalingan na kinalat niya eh. Nakakabwisit pa sa kanya kung hindi pa siya mawawalan ng social media, hindi pa talaga siya hihinto eh. Pero ayun, buti na lang nabisto nga siya na peke-peke lang yung kwento niya. Nakakabwisit lang talaga siya tuwing ginagamit nga niya yung mga fans niya online para nga makontrol yung mga teachers niya. Grabe lang talaga, grabe yung buwisit ko sa kanya. Dag mo pang, sinubukan pa niyang itegi yung teacher niya. O diba? Buti na lang nakulong siya eh. Kasi alam mo yun, demonyo na talaga siya eh. Ayun na nga, nandito na tayo sa top 1. And ang top 1 ko ay from episode 8 na surprisingly, hindi estudyante, kundi isang magulang. Ito yung nanay ng estudyante yung pinipilit nga siyang mag-aral ng medicine to the point na pinapainom nga siya nito ng kung ano-anong mga gamot without thinking yung health ng sarili niyang anak. Nakakabwisit pa sa kanya dito hanggang sa huli, pinipilit pa rin niya hindi pa rin niya naiintindihan yung nagawa niyang mali eh. Get me wrong, okay lang naman kung gusto mo maging successful yung anak mo eh. Pero yung i-risk mo yung health ng anak mo, napapainumin mo nga ng kung ano-ano, wala. Automatic, wala ka na agad kwentang magulang. Tsaka at the end of the day, mahalaga man yung edukasyon, mas mahalaga pa rin yung kalusugan nga ng isang tao kasi aanin mo yung nakapag-aral ka, nakagraduate ka, pero puno ka naman ng sakit. Ang malala pa dito yung anak niya, hinahanap-hanap na nga yung gamot na hindi naman niya dapat iniinom in the first place eh. Kasi who knows kung makaka-recover pa ba siya. Baka mamaya gumaling naman din siya pero ayun, mababalik din siya ulit sa ganong bisyo kasi nga, na-introduce na yun sa katawan niya eh. Given na kung gaano na nga kagrabe yung naging epekto ng gamot na yon doon nga sa katawan ng anak niya, tapos hindi pa nga siya nagbago doon sa dulo, para sa akin, siya talaga yung worst na kalaban dito sa buong series na to. Ayun, tapos na tayo and uulitin ko at the end of the day, lahat ng mga kalaban to, lahat naman sila may ginawang mali eh. Iba siguro dito nagbago pero again, walang kasiguraduhan kung yung mga ginawa nilang kahayupan nga sa ibang tao ay mawawala or makaka-recover nga ba yung mga nabiktima nila. So yun, buti na lang din talaga hindi wishy-washy yung ending nito and sa dulo, lahat naman ng may kasalanan ay naparusahan and nakulong naman. Sobrang relevant lang talaga ng series na to lalo na nga sa nangyari recently and sa tamang pagpaparusa nga sa mga batang masasama. Magandang mapanood din talaga to para mas maintindihan or makita nga din kung ano nga ba yung tamang pagpaparusa sa mga ganitong kaso. Hindi lang naman to simpleng pagpapakulong lang eh. Kailangan dito ay mas malalim na pagbabago nga sa sistema and pagpapalaki ng mga tao or ng environment sa mga kabataan nga dito sa atin. Again, ang title ng series ay Teach You a Lesson and pag-iisipan ko kung gagawin ko ba to ng review. Pero ayun, yun lang.